The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to be delivered from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church, like the first Church established in Jerusalem, which was administered by the Apostles. The Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the General Bishop. The Church administration oversees over the whole Church and through the appointed Council of Elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the Church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the Church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the Church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the Church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the Church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-hakad, maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Welcome po mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay dito po sa ating segment na pinamagatang Ang Sagot ng Biblia. Sa oras na ito, as always, ito po ay portion o segment na tumutugon sa inyong mga katanungan, especially since ang ating pamagat nga, ang tema ng ating ng bahaging ito ay Ang Sagot ng Biblia. Tugon po ito sa mga katanungan ng ating mga kaibigan, lalong-lalo na po sa mga pang-araw-araw na mga katanungan na may kaugnayan po sa pananampalataya. Ang inyong mga hosts para po sa araw na ito, ang inyong lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Kasama po natin ang ating mahal na kapatid, si Brother Ayuno. Kilala din po siya sa kanyang physical name, si Brother Amadeo Dumlao. Kapayapaan po ang sumainyo, mga minamahal naming mga taga-subaybay. Patuloy naming pinagpapasalamat sa Panginoon ang kanyang pagbibigay sa atin ng pagkakataon na atin pong maunawa ang kanyang banal na kalooban sa pamamagitan po ng mga pag-aaral, pagsisiyasat ng mga banal na kasulatan. At hindi naman tayo mabibigo sapagkat sinasagot ng Panginoon ang pagsisiyasat ng ating kalooban upang kung tayo po ay matuto, atin pong makilala naman ang pananampalataya natin sa ikaliligtas ng kaluluwa natin. Kaya tayo na. Inaiyahan po namin kayo sa isang may espiritu at masiglang talakayan at maasa po tayo, sasamahan tayo ng ating Panginoong Diyos at hindi niya itutulot na may kamalian sa accuracy, as accurate as possible dahil ang magiging pagtugon po, pagsagot ng portion ito ay sa pamamagitan po ng pagbasa ng Biblia. And from time to time, gagamit po tayo ng ilang mga referensya upang makatulong po sa ating talakayan. Para po sa inyong mga katanungan o partisipasyon, pwede nyo po ipadala dito po sa ating mga text lines, 0926-383-0454. Sa mga nakasubaybay po sa ating mga social media pages, yan po ang inyong mapanonood, 0926 383-0454, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Ang ating official website naman ay www.mostholychurch.com. And incidentally, iniimbatahan din po namin kayo to avail of our Godward magazine. Ito po yung ating official publication. Meron pong portion dyan sa ating website na pwede nyo pong click, bigay nyo ang inyong mga details. We will keep it confidential, of course, based on our data privacy na mga batas para makipag-ugnayan po kayo sa amin at kung paano nyo po makiklaim ang inyong mga libreng CP o libreng kopya ng ating Godward magazine. Ang ating social media pages naman, MHC, ito yung ating fan page, MHC Media Facebook page, ang Kabanal-Banalan, ito naman po yung Facebook account, at bukod po dyan, sa YouTube channel naman, The Most Holy Church. I-type nyo po dun sa search bar, The Most Holy Church, and make sure na ito po yung, ang tinutukoy po itong palatuntunan ito, itong relihiyong ito, Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus o yung Most Holy Church of God in Christ Jesus. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia nandiyan po sa Maynila, sa heart of Manila, sa Tondo, to be exact, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. We have brothers and sisters there available. So, you can just knock on our door, our gates there. Pwede ho kayong ipag-ugnayan dyan kung ibig nyo po na makapanayam namin kayo, malaman nyo po in detail kung ano po yung
mga doktrina sa kabanal-banalang iglesia, or simply out of curiosity, what is the most holy church about? Di ba? Maligaya po naming papaunlakan ng ang inyong pagbisita. So tayo po ay magtungo na, kapatid na ayuno, dito po sa ating nakaalap na mga katanungan which nakalap o nakolekta po natin na ngayon ay bibigyan nating panahon o pansin sa oras nito. Ngayon ay buwan ng Mayo, kapatid na ayuno at mga kaibigan. Ang tanong po ng isa nating listener ay nagsasabi na, ano ang masasabi nyo? Kaya, one of the controversial issues raging in our society, ano ang masasabi nyo sa artificial intelligence? Kapatid na ayun, ano ba artificial intelligence? Ang artificial intelligence po yung pong mga ginawa lang ng tao. Na katulad halimbawa po ng robot. Yung pinoprogram ng tao, syempre yung pong robot ay gumagawa na mas mabilis, mas accurate ang mga calculation niya. Opo. Na talagang nagagamit ng tao sa iba't ibang mga paraan ng kanilang pamumuhay, pagbi-business. Talagang masabi po natin napakalaking ng tulong na magagawa ng mga ito sa pamumuhay ng tao. Opo. So, nababahala po kasi yung iba eh. In a nutshell, yun yung ibig sabihin ng artificial intelligence. That's why it's called artificial. It's a form of intelligence programmed by humans. O, ang tao gumawa na yun. Yan, na mayroon silang kaunting kaalaman, intelihente. Intelihente sila in a way na kaya nilang mag-calculate na mas mabilis. Sabi nyo nga, di ba? Makagagawa sila ng may higit na kakayanan at efficiency kaysa sa ordinaryo average na tao na ipinrograma nga sila ng tao. Nababahala po ng mga tao dahil yung ilan, gaya nung sa computer ko kasi mismo sa mga na-invento ngayon, yung mahusay na pagka pinaglagom-lagom mo yung mga salita, pwede nilang gawing isang magandang awit, magandang tula. May gano'n na. Yung artificial intelligence na napaghahalo-halan, bibigyan nyo lang ng ideya. Magtatanong ka rin sa kanya kung anong mga bagay. Objectively, sasagutin yung may mga tanong. Gaya ng ginagawa natin ngayon. May mga tanong na sinasagot po ng artificial intelligence. Ang pinangangamba ko kasi ng iba, baka ito magkaroon na talaga ng sentience. So, sentience, so sa wika English, yan, pagkakaroon ng feelings. Katulad ng tao. Katulad ng tao. Ng consciousness na parang may kaluluwa na nakararamdam na ng kanyang self-existence, na umiiral na siya na gaya ng tao, na nag-iisip na rin gaya ng tao, na may karapatan na rin siya na gaya ng tao, na dapat ay tratuhin kapantay ng tao. Ika nga, ang isang pinangangamba po ko dyan, pasensya na ko, medyo mabilis tayo magsalita, yung pong posible, potential na paghalili nito sa nagiging trabaho ng tao at nawawalan ho ng trabaho ng tao. Nawawalan ng trabaho, ng jobs, ng employment ng ilang mga tao. Dahil napapalitan na ho ng mga robot. Ano? Yes, correct. Which is very sad, but it's happening. Hindi natin masisisi ang mga may-ari ng kumpanya na nakikita na lang ang efficiency on the shorter period, tsaka less expenses para sa kanila dahil hindi na sila mag-hire ng tao na susweldohan, yun na lang robots or applications, programs. Tsaka po yung mga union. Yung pa, nababawasan. Yun ho, realidad ngayon. Kahit noon, yan laman ng science fiction. Yan ba nakasulat sa Biblia na talagang mangyayari, kapatid na ayun. Kung tinutukoy po ninyo yung mga karunungang patuloy na natutuklasan ng tao, ano po? Yan po ay nakasulat sa Biblia dito po sa Daniel kapitulo 12, ang bersikulo po ay 4. Ganito po ang nakasulat. Ngunit ikaw, o Daniel, isara mo ang mga salita at tatakan mo ang aklat hanggang sa panahon ng kawakasan. Marami ang tatakbo ng parot-parito at ang kaalaman ay lalago. Ayan. Marami ang tatakbo ng parot-parito. It's a prophecy na mangyayari talaga yan. Alam kasi ng Diyos ang kapasidad ng pag-iisip ng tao. As time goes by, ang tao kasi, kahit tayo nagsimula tayo sa ganitong simple. When we grow old, tayo tumatanda, nakikita natin ating kapaligiran at tayo ay nag-a-adapt at iniisip natin kung ano yung improvement na magagawa natin sa ating kapaligiran sa kaginawahan din natin. Yun kasi tendency ng pagkakagawa sa atin ng Diyos. Kaya nasulat niya sa Daniel darating at darating ang panahon,
aakyat ang katalinuhan ng tao to the extent na kaya niya nang magungawa at mag-imbento na mag-replicate ng ginagawa ng tao na rin mismo ng mga, sabi niya ni kapatid na yun, mga robot, programa sa computers na kaya nang i-replicate, i-duplicate na yung ginagawa mismo ng tao. So given po yan, mga kaibigan. Kumbaga, ng mga panahon na yan, ang kakayanan ng tao na makapag-travel sa pamamagitan ng paglalakad mismo, sumasakay sa mga hayop to travel, pero yun, limitado. Mahabang panahon ng pagbibiyahe yun. Pero ano sabi ni Daniel? Parot parito na. So, it will be easy for people to travel to and fro. Na maging ang komunikasyon na ang paraan po ng komunikasyon noon talagang mukhaan, mapaparating mo yung balita na magpapadala ka ng sugo. Ngayon, noon na telegrama, yung pinipindot na panahon ng Big Mami, gano'n. Yung Morse code, o kung naman ng paraan ng kanilang komunikasyon. Ngayon, almost every adult, o kahit yung nag-a-adult pa lang, merong cellphone, and with a press on the gadget, you can communicate to people even on the other side of the world. Diba? Given po, no? Kapatid na, ayun, nakasulat po yan na talagang uunlad. Ngayon, ang pangamba natin, kung ganyan, yan ba tinuturing na masama? Hindi po. At ang totoo po ay malaking tulong nga po para sa atin na mabuhay sa huling araw na ito. At nakikita naman po natin na napabilis po nito yung mga bagay na sa tingin po natin matagal pa bago natin ma-achieve o kaya ay mabuo. Pero sa tulong po ng mga bagay na ito na natuklasan ng mga tao, ito na nga po yung natawag nating artificial intelligence, napadali nating matapos ang anumang proyekto na matagal tapusin kung wala po ito. Correct, kapatid na ayun. Yung aspeto alalahanin ng masama, minsan kasi medyo nadadala tayo ng emosyon, ng damdamin, pinaparatangan natin yung gumawa niyan na masamang tao. Alam nyo, ang teknolohiya, nagiging masama doon sa taong gumagamit. Lalo, ang intention niyan, para sa kabutihan. Nagiging mabuti talaga yung gadget, o yung program, o yung robot, kung ginagamit sa kabutihan. O yung simple lang na ginagamit natin, example, yung martilyo. Martilyo ay isang instrumento na para sa pagkukumpuni, para sa paggawa ng bahay. Pero pag ginamit mo sa iba, nagiging masama yung martilyo. Masama ba yung nag-invento ng martilyo? Hindi. Kahit ang Biblia, sinasabi natin, yan salita ng Diyos. Pero pag ginamit na may ibang motibo, nagiging masama tuloy ang Biblia. So it's a matter of tayo din na mga tao na nagmamanipula, nagmamaniobra sa mga bagay na nasa ating kapaligiran ang magsasabi ng kung anong mabuti at masama. So as far as artificial intelligence is concerned, yes, we agree, nakakabahala. Tayo po baka mawala ng trabaho. We'll never know. Baka nangangaral sa inyo, artificial intelligence na rin. Pero of course, iba ho yung with emotions and feelings pa rin na nangangaral ng Ebanghelyo. Sa ganang atin, mga kaibigan, what can we do about this? Tayo ba magpuprotesta na, lalabanan na natin? Yan nga po isang bagay na hindi na natin mapipigilan. We have to adapt. How should we adapt? Basahin po natin, kapatid na yun. Dito po sa Kawikaan, Kapitulo 13, ang bersikulo po ay 23. Maraming pagkain ang nasa pagsasaka ng dukha, ngunit may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. Maraming nagiging pagkain sa pagsasaka, may ini-effort kahit yung dukha, may napapahamak dahil sa kawalan ng kaganapan. Kung tamad, kung give up ka na, yun ibig sabihin, di ba? Walang mangyayari. So what should we do with the realities that's happening around us, mga kaibigan? We should take up the challenge. Harapin natin ang hamon na ito sa ating buhay. Kung sila po'y bantad to replace us sa ating trabaho, let's prove that we human beings can still do the job and do it better. Magagawa natin pa rin. Let's prove sa ibang mga tao na hindi pa nawawala, hindi nahuhuli ang humans. Yan yung artificial intelligence is there to help us. It may displace us, maalis tayo sa trabaho, pero sabi nga ng kasulatan, ini-encourage tayo to be a better version of ourselves. Magsipag tayo,
let's improve ourselves. So, pataasin natin ang level Opo. ng ating pagiging mga obrero, mga laborers, mga workers, mga empleyado, para hindi tayo mawalan ng trabaho. Hindi sa sinasabi natin, it's easy for us to say, madaling sabihin namin na ayuno. Pero yan ang nakasulat sa Biblia. Sasagana, marami pa rin pagkain. Ibig sabihin, magiging productive pa rin tayo kung tayo po ay magre-rely pa rin. Tayo yung ginawang superior ng Diyos over them, hindi sila ang superior sa atin. Opo. Kaya nga sa Genesis, mababasa natin, we were given, man was given the dominion over all. Kaya nga, nung unang nilikha ng Diyos, ang langit, lupa, mga hayop, halaman, kahit malalaki ang mga hayop kaysa sa mga tao, may superiority pa rin tayo, mga tao, sa kanila. And same is true with technology. Gawa lang din yan ng tao. Yung pangamba natin na baka sila na mag-take over ng world, tayo mga tao, mas matalino tayo dyan. We can simply pull the plug. Mawawala ng charge po yan. Yung mga nakikita natin na palabas sa pelikula, yung mga science fiction, science fiction po yun, mga kaibigan. God will not allow na to the extent na magkaroon ng sentience yan o ng kaluluwa, sapagkat ang tanging may kaluluwa ay ang tao. Sa kung sa TV lang po natin makikita, mga minamahal ng mga taga-subaybay, yung pagiging may dominion ng mga robot. Ano po? Pero sa katotohanan, sa Bible po, wala ko tayong makikita kahit po sa Apocalypse. Ang tao pa rin ang maghahari. Kahit po sa huling panahon, tao pa rin at hindi robot. So yung tinutukoy naman na ayun, yung end game, nakikita ko doon, wala akong sinasabi na machines will reign supreme. Opo. Wala akong gano'n. Yung end game nakalagay ko doon, it's plain, ang Diyos ang mananaig, yung righteous, ang mananaig. Sila ang maghahari for a certain period. Tama po, napakagandang punto yan, kapatid na yun. So, there we are, mga kaibigan. And we are hopeful, we contributed dun sa pangamba. Hindi ho tayo kung nagko-contribute sa pangamba. Mais yung pangamba, maibsan ang pangamba natin dito sa emerging phenomenon called the artificial intelligence. Shalom po sa ating lahat. Isang kaugaliang pagbati po sa mga kapatid sa loob ng Kabanal-Banalang Iglesia at magandang araw naman po sa ating mga giliw na tagapakinig ng programang Ang Kabanal-Banalan. Ako po ang kapatid na Jeremiah Mendoza at muli po isang karangalan ang kayo'y aking mapaglingkuran sa pamamagitan ng isang likhawit. Ang unang likhawit na aking ihahandog sa inyo ay pinamagatang Kapatid, Ikaw ang Aking Awit. At ito po ay nasa panulat at pagbibigay tono ng kapatid na Gamaliel David, Gamaliel Nepomuceno. Sana ang awiting ito'y magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa ating lahat. Paglalakbay, kapakanan mo ang iniisip ko. Sa tuwing maligaya ka, maligaya rin ako. Nais kong malaman mong ikaw ang nilalaman ng puso ko. Hindi ka ikahiya, kundi ipagmamalaki ko. Dahil kapatid, ikaw ang aking awit, iyong madarama sa aking pag-ibig. Sadyang kay tamis ng alay kong pag-ibig, kaya't pakinggan itong aking awit, mula sa puso ay inihibig. Sa aking paglalakbay, kapakanan mo ang iniisip ko. Sa tuwing maligaya ka, maligaya rin ako. Nais kong
malaman mong ikaw ang nilalaman ng puso ko. Hindi ka ikahiya, kundi ipagmamalaki ko. Dahil kapatid, ikaw ang aking awit, iyong madarama sa aking pag-ibig. Sadyang kay tamis ng alay kong pag-ibig, kaya't pakinggan itong aking awit, mula sa puso ay hinihibig. Marami mang pagsubok ang dumating, marami mang tumigil sa ating damdamin, ngunit mananatili, ngunit mananatili, ngunit mananatili. Kapatid, ikaw ang aking awit, iyong madarama sa aking pag-ibig. Sadyang kay tamis ng alay kong pag-ibig, kaya't pakinggan itong aking awit, mula sa puso ay hinihibig. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan. Ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinamagatan po nating ang sagot ng Biblia. Let me introduce to you your hosts, kapatid na Yushel, ang ating minamahal na kapatid na Danilo Francisco, at ang inyong lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Quirino. Papaano po matitiyak na makararating ang tao sa langit? Sa Biblia po, matitiyak natin kasi pagka hindi po tayo nakatugon sa talagang pamantayang sinasabi ng kasulatan, hindi tayo makakapasok doon. Dahil ang pagpasok sa langit, may sinasabi ang Biblia na nakasulat sa Apokalipsis. Basahin natin. Sa 21-27 po, mga kaibigan, pakinggan po natin. At hindi papasok doon sa anumang paraan ang anumang bagay na karumal-dumal o siyang gumagawa ng kasuklam-suklam at ng kasinungalingan, kundi yaon lamang na mga nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Yan. Kailangan po matiyak natin na tayo po kabilang doon sa nakasulat sa aklat ng buhay ng Kordero. Hindi po tayo masusulat doon pagka ang ating ginagawa ay kasuklam-suklam o kaya kabilang tayo doon sa mga sinasabi ng Biblia na nasa paggawa maging ng kasinungalingan. Kaya hindi po lahat ng gustong pumasok makapapasok. Kaya kailangan po nating tiyakin ang bagay na yon. Paano tayo makatutugon na hindi tayo kabilang doon sa gumagawa ng karumal-dumal? O, ito po, basahin natin. Sa Colosas 1:13. 1:13, kasama po ang 14. Na siyang nagligtas sa atin sa kapangyarihan ng kadiliman at naglipat sa atin sa kaharian ng anak ng kanyang pag-ibig, na siyang kinaroroonan ng ating katubusan, na siyang kapatawaran ng ating mga kasalanan. O, yan. Lahat ng tao kasi nagkamali, nagkasala. So, kailangan ang tao maalis doon sa kalagayang yun. Para maalis tayo doon, maliwanag po, merong pinaglilipatan sa atin ang Panginoong Kristo Jesus mula sa kalagayang masama, karumal-dumal sa harap ng Diyos. At inilipat tayo ng Diyos o ng Panginoong Kristo Jesus sa kanyang kaharian, na ang dahilan, yun ang kinaroroonan ng ating katubusan
at kapatawaran ng ating kasalanan. Kung tayo po'y mananatili sa dating kalagayan na masama, ay hindi tayo makapapasok sa kaharian ng langit. Ang kailangan po, maalis tayo doon. Hindi naman pwedeng alisin tayo doon na walang paglalagyan sa atin. Kaya ang ginawa ng Panginoon, inilalagay tayo sa kinaroroonan ng ating katubusan at kapatawaran ng kasalanan. Ngayon, alin ba yung pinaglalagyan sa tao? Doon tinitipon, doon pinagsasama-sama ang tao para yung kanyang kasalanan hindi na manatili sa kanya kundi maging kabilang siya sa pinatawad at karapat-dapat sa kaligtasan. Basahin natin. Aklat ng Manggagawa. Opo. 2:47. 2:47. Narito po mga kaibigan na nangagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Yan. Ang iniligtas ng Panginoon, merong pinaglalagyan. Pinagsasama niya doon. Merong nauna. Yung mga kasunod, idinaragdag na lang. So, napakaliwanag yon. Hindi magkakahiwalay. Hindi kung saan-saan nandun. Idinaragdag sa kanila. Yung kanila na tinutukoy, pag binasa natin sa wikang Ingles, basahin nga natin yung sa wikang Ingles. Yun po, nakalagay, added to the church. Ayan, sa ating monitor. Praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. Yun. Pupurian niya sa Diyos at binibigyan ng pabor ang lahat ng mga tao. At ang Panginoon ay nagdaragdag sa iglesia. Araw-araw na nagdaragdag sa iglesia sa kanila na nangangailangan ng kaligtasan. Kaya pagka sinabi ng tao, hindi kailangan ng iglesia pagka ang pag-uusapan ay kaligtasan. Paliwanag po ng iba yun. Pero pag sa Biblia tayo hahanap ng tumpak na kasagutan, ang sabi ng Biblia, yung nangaghahangad, nangararapat sa pagkaligtas, idinaragdag ng Diyos sa church, sa iglesia, sa kalipunan ng mga lingkod ng Diyos na inililigtas niya. Kaya kung gusto po ng tao makatiyak ng kaligtasan, hanapin po natin yung kalipunan ng mga lingkod ng Diyos na inililigtas ng Panginoon. Hindi po kung saan lang yun nandun. Magkakasama po yun. At yun ang isang church na nais ng Diyos, doon tayo maging kabilang. Hindi po basta tinawag na church. Yun na yung mga iniligtas ng Panginoon. Nasa isang church lang po yun. Katulad sa panahon ng mga apostol. Di ba? Nung una, inuusig ni Pablo yung church na yon, pero bandang huli, doon siya sumama. Doon na siya kabilang. Siya rin ang naging tagapangaral doon. Bakit? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Idaragdag ka doon sa isang church. Hindi yung magtatayo ka ng ibang church at sasabihin mo, kabilang ka din doon. Hindi ho pwedeng ganun. Opo. Merong, sense of exclusivity talaga. Opo. Kasi medyo maluwag. Although mamaya, tatalakayin din natin ng kaunti pa yan. We will explore further yung konsepto o prinsipyo tungkol sa pagkakaroon ng iba't ibang mga churches. Pero dito ho, mismo at this juncture, dito sa ating pagtalakay, sinasabi ho dito, ang katiyakan ng pagpasok sa langit. Opo. So, siyempre, ito yung spiritual realm. Iba ho yung exploration ng space. Opo. Yung pagtungo sa buwan. Iba ho yung makit ka talaga sa langit, literally, through technology. Pero itong usapin dito tungkol sa kaluluwa, tungkol sa ating paglilingkod. Kaya sinasabi dito, dapat sikaping maging malinis tayo, hindi tayo karumal-tumal, di ba? At paano mangyayari yan? Paglilinis sa pamamagitan ng pagkasakop ng dugo ni Kristo, idaragdag siya, isasama siya, ilalakip siya doon sa iglesia na itinayo ng ating Panginoong Diyos. Yun ang sinasabi ng Biblia. Na ang talagang dahilan kung bakit kailangan pa nating doon mapasama. O di basahin natin ang paliwanag ni Apostol Pablo. 5:23 ng liham niya sa mga kapatid sa Epeso. Sapagkat ang lalaki pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo, na pangulo ng iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Yung katawan po na tinutukoy, yun nga ang iglesia. Ang pangulo diyan, si Kristo. Kung ikaw ay nandun sa iglesia na hindi si Kristo ang pangulo, paano ka makatitiyak ng kaligtasan? Pero pag ang iglesia na kinabibilangan mo, ang talagang pangulo o kinikilalang ama ay si Kristo,
sigurado po nakatitiyak tayo ng kaligtasan. Kaya huwag tayong pumayag na basta lang nasa church, basta lang tinatawag na church, yung ating kinabibilangan. Huwag lang pong gano'n. Tiyakin po natin na ang church na ating kinabibilangan, ang iglesyang kinabibilangan natin, ang Pangulo, ang kinikilalang Ama, ay ang Panginoong Kristo Jesus. Dahil yun talaga yun Sa isang tahanan, ang Pangulo yung tatay, yung Ama. Si Kristo, sa kanyang church, siya yung Ama, siya yung Pangulo. Yun ang magliligtas sa iglesia. Kaya, anong iglesia kinabibilangan natin? Si Kristo ba ang Ama? Pag-isipan po natin mabuti kung ililigtas tayo na hindi natin siya kinikilalang Ama. Kasi sa Biblia, ang ililigtas niya, yung siya ang Pangulo o siya ang kinikilalang Ama. So, klaro yan, mga kaibigan. That's indisputable. Na nakasulat sa Biblia. Ngayon, sa mga detalye yung iba pa. Halimbawa, may mga kapatid o mga kaibigan tayo na ibig na magbanggit, mag-cite ng mga verses na parang contrary sa ganitong belief. Let us discuss it. Kaya nga open ho tayo. Sinasabi po natin ang ating mga contact numbers para ma-share namin sa inyo yung iba pang mga detalye. Kung bakit sinasabi ng Biblia ho mismo. This is not just an invention. Hindi po ito manipulasyon lamang. Pagbasa ng Biblia, ang Panginoong Kristo Jesus ay Pangulo, siyang Ama ng iglesyang kanyang ililigtas. Opo. Ang kasunod po na likhawit na aking ihahandog sa inyo ay pinamagatang Dito sa Puso Ko. Sa banal na pagsinta, yaring naramdaman na tila pag-iisa. May mga kamay na sa tuwinay humaplos sa diwang walang sigla. Yaring kaloob ay guminawa at sa puso'y bumalong ang pag-asa. Dito sa kaiingatan ko ang dakilang pagmamahal na handog mo. Dito sa puso ko napatunayan ko ako'y mahal mo, sapagkat may kapatid ako. O kay lamig ng likhawit na inihibig na siyang dumilig sa ugat ng pag-ibig, muling sumibol ang kasiglahan na nauli yating kalakasan at sa puso'y muling nasumpungan
kapatid na sa akin nagmamahal, dito sa puso ko pagkaiingatan ko ang dakilang pagmamahal na handog mo. Dito sa puso ko napatunayan ko ako'y mahal mo, sapagkat may kapatid ako. Dito sa puso ko pagkaiingatan ko ang dakilang pagmamahal na handog mo. Dito sa puso ko napatunayan ko ako'y mahal mo, sapagkat may kapatid ako. Paano makikilala ang iglesia na itinayo ng Panginoong Kristo Jesus? Ayan. Paano makikilala? How to tell? How can we determine which among the churches, ayon sa Biblia, hindi na yun talaga ng ating Panginoong Kristo Jesus? Unang-una po, huwag nating kakalimutan ang talagang nagtayo ng church, ng iglesia, na kailangan nating makilalang lubos ay ang Panginoong Kristo Jesus nang siya po ay magkatawang tao. Siya rin po ang nagsabi kung paano itong itinayo niyang iglesia ay makikilala nating mga tao. Basahin po natin. Sa San Juan po, 13:34 hanggang 35. Ito po yung principal na dahilan o prinsipyo sa likod ng iglesia. At dito nga ay nangingibabaw ang kanyang katangiang ito. Nagpapaging tangi sa kanya na ito nga ay talaga kay Kristo. Narito, 13:34 hanggang 35. Isang bagong utos ang sa inyo ibinibigay ko na kayo'y mga ibigan sa isa't isa. Na kung paano inibig ko kayo, ay mga ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y mga kikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Yun ang nakasulat. Makikilala kayo ng lahat ng mga tao. Yun ang katakdaan. Hindi makikilala lang sa inyong lugar. Lahat makikilala kayo bilang mga alagad kung kayo may pag-ibig sa isa't isa. Sa makatwid, kapatid na Gabriel, sa pamamagitan ng kanilang pagsasama-sama na kitang-kita ang pagmamahalan sa isa't isa. So yan po ang sinasabi ng Biblia. Kaya sa kabanal-banalang iglesia po, yan ang pangunahing doktrina na talagang ang bawat isa ay kailangan pong magpatotoo, hindi magpakitang tao lamang ng pagmamahal sa isa't isa, kundi maging totoo. Diyos mismo ang nagpapatunay na sila'y may pagmamahalan sa isa't isa. Hindi man natin tanungin kung sila ba'y sa Diyos o hindi. Makikita natin sa taglay nilang pag-ibig sa isa't isa na sila'y siyang iglesia na ipinakikilala at nais ng Diyos. Doon tayo magsama-sama. So, kung hahanapin natin ang iglesia ang tunay, itong parameters, criteria ng paghahanap kung talagang yung iglesia ng tayo ni Kristo, kung ang itinataguyod, yung driving force, yung guiding principle, yung foundation ng kanilang
isinusulong na pangangaral ay agape, yung sa wikang Griego, pagmamahal o pagmamahalan sa isa't isa. We're not saying na ang tao walang pag-ibig, pero ngunit yung pangunahin nga, na doktrina, na itinuturo sa ikakikilala na ito'y talaga tayo ng ating Panginoong Diyos, makikilala ito sa doktrina ng pag-ibig. Opo. Kaya yan ang number 1 na itinataguyod na doktrina sa kabanal-banalang iglesia. Ang pag-iingat at pagpapadama ng tunay na pagmamahal sa isa't isa. Lalo na po ngayon, sinusulong natin yung ating ministeryo para po ma-share sa ating kapwa ang pagmamahal ng ating Panginoong Kristo Jesus na ang kahulugan ng WICARE. Ito po ay isang acronym na sa wikang Ingles, sa WICARE. Sa wikang Pilipino, of course, ito ay nangangahulugan na kami po sa kalahatan ay tunay na nagmamalasakit. No? Sa isinilid sa aming puso na malasakit, pagmamahal, ibig namin express ito, i-share namin sa inyo ang pag-ibig na ito na inilagay sa kalooban ng inyong mga lingkod sa pamamagitan ng pag-share nga po nitong aral, evangelization, preaching the gospel, bibigay sa inyo o pag-share nga sa inyo ng kaalamang buhat sa Biblia. Dahil ang kahulugan ng acronym na WICARE, World Evangelization, Christ, Agape, Redeems Everyone. World evangelization, ibig sabihin global. Opo. Hindi lang dito sa Pilipinas. Opo. So, globalization, it transcends territories, race, language. Then, ang pangunahin na isishare nga, yung pag-ibig mismo ni Kristo. Opo. Na ito yung magre-redeem, ito yung tutubos, ito yung magliligtas sa lahat ng tao. So, it covers everyone. Yung nagsasabing, tatanong din sa atin, ano bang iglesia nyo, full gospel? Hindi ko natin malaman kung anong ibig sabihin nila nung definition ng kanilang pangungusap po, full gospel. Sabihin ba, merong half gospel o di kaya, hindi naman sa namimilosa po. Yun ho ba, meron lang tinatangin, may pinipili. Ang ibig pala sabihin nila ng full gospel, pag nangangaral, kahit hindi nila nanig, kasama sila dito sa ipinapanalangin namin, dito sa ipinagsisigawan namin na pangangaral ng Ebanghelyo. Ginagalang namin, siyempre, yung kanilang approach. But this campaign, itong endeavor ng iglesia na WICARE, it's not like yung sasabihin lang na WICARE. Nasasabihin lang namin na mayroong ganito, pinapanalangin namin, kasama sila, kahit hindi nila kami nanig, hindi ho. Ito ay isang competent, isang komprehensibo, hindi usayang na sinabi lang, kundi talagang maririnig ng aming kapwa ang pangangaral na ito. Hindi ho sa sinabi lang namin na isinasama namin sila sa aming panalangin. Salamat po at nawa po ay masampalatayanan nyo ang katotohanan yan. So, which brings us doon sa may nabuksan tayong kaninang bahagyan, no, kapatid na Yusel, tungkol dun sa choices ng iglesia na pwedeng tayo pumili o kahit sa ang relihiyon pwede na tayong umanib upang tayo po ay mauring sumasamba sa Diyos. Na-touch natin ng konti yun. Meron nung kaugnay na tanong ho dyan Lahat ba ng relihiyon, sabi ho dito, no, na itinayo, na establisado o hindi, na ipinapangaral si Kristo ay iisang katawan o church ng ating Panginoon? Kasama ba sila? Hindi po. Meron talagang itinayo ang Panginoon na doon kasama niya ang mga apostol. At merong mga mangangaral, nangangaral, ginagamit ang pangalan ng Panginoon, hindi kasama doon. At yan po ay hindi lang ngayon. Kahit nung una, meron na pong ganong pangyayari. Pakinggan po ninyo. Dito po sa San Mateo 7:21 o 22 hanggang 23, tulungan po tayo sa pamamagitan po ng isang salin sa Tagalog Popular Version. Panoorin po natin, basahin po natin dito sa ating monitor. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kari ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon,
Hindi po ba kami ay nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo at gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit, sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng kasamaan. Yan. Nangangaral sila. Nagpapagaling ng mga may sakit. Nagpapalayas ng demonyo. Ang ginagamit na pangalan, pangalan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, kayong gumagawa ng kasamaan. Hindi ko mo ginagamit ang pangalan ng Panginoon at nakatutulong sa tao. Mabuti na ginagawa. Maliwanag ang nabasa po natin. Gumagawa kayo ng kasamaan. Yun ang nakasulat. Kaya diyan, makikita po natin kaagad, hindi basta gumamit ng pangalan ng Panginoon, may church na kinabibilangan, sa Panginoon na. Sabi ng Panginoon, hindi ko kayo nakikilala. Bakit hindi nakikilala? O hindi kinikilala? Ginagamit ang pangalan ng Panginoon, kasi nga, ang ginagawa nila ay kasamaan. Bakit kasamaan yung kanilang ginagawa? At hindi sila kinikilala ng Panginoon? O basahin natin ang isang pangyayari sa panahon ng mga apostol sa nakasulat na paliwanag. Marcos 9:38, dito po sa isang salin. Tawag po dito ay magandang balita. Pakinggan po natin ito mga kaibigan. 9:38. Sinabi sa kanya ni Juan, Guro, nakita namin ng isa na sa pangalan mo'y nagpapalabas ng mga demonyo. At pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Oh, yeah. Yan ang paliwanag Di ba? Binawalan namin siya kasi hindi sumusunod sa atin. Merong version ang nakalagay, hindi natin kasama. Kaya may nangangaral sa pangalan ng Panginoon, pero hindi sinusunod ang gusto ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, nagpapalayas ba sila ng demonyo sa aking pangalan? Hindi ko sila nakikilala. Dahil ginagawa nila yon, parang sumusunod sa Panginoon, pero ang totoo, hindi sumusunod sa Panginoon. Bakit? Kasi nga, hindi talaga sila kasama ng Panginoon. Pag hindi kasama ng Panginoon, anong gawa ang kanilang nagagawa? 12:30 ng Mateo. Narito. Ang hindi sumasa akin ay laban sa akin. At ang hindi nag-iimpok na kasama ko ay nagsasambulat. Yan, nagsasambulat. Ang Panginoon nagtitipon. Yung mga hindi niya kasama na nangangaral, kahit pa pangalan ng Panginoon ang ginagamit, hindi nagtitipon ng tupa yon. Nagsasambulat, nagkakalat ang ibig sabihin. Lalong pinagwawatak-watak ang mga lingkod ng Diyos. Hindi yan ang gusto ng Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kanila, gumagawa kayo ng kasamaan. Sino? Yung nangangaral, nagpapagaling sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus, pero ayaw sumama sa kalipunan na itinindig ng Panginoon. Kaya tayo na po, magsama-sama tayo doon sa isang kalipunang Diyos ang nagtindig. Huwag po sa kalipunang itinindig ng tao at sinasabing kami ay sa Panginoon din. Hindi po. Hindi ko mo ginagamit natin ang pangalan ng Panginoon. Sa Panginoon na tayo. Para tayo maging sa Panginoon, sumama tayo sa kalipunang itinindig ng Panginoon, doon natin masasabing tayo'y kasama niya upang ang ating gawa ay hindi uriin na masama, kundi gawa na ayon sa gusto ng Diyos. Sana may ingatan po natin yan. Kasi kapatid na Yushel, talagang laganap yung paniniwala na yan. Although hindi natin sila masisisi kung yan ang panghawakan nila. Pero kontra ho talaga sa Biblia yun. Opo. Na naniniwala na parehas lang yan. Iba-iba ang lansangan tinatahak. Papuntan lahat naman yan sa langit. May mga ganong katwiran. Parang pupuntang Divisoria. Oo. Dadaan ka ng halimbawa, Wanduna. O kaya Abad Santos. Opo. Medyo pamilya tayo sa lugar. Yan na may patungo din lahat sa Divisoria. Kung destinasyon na ganyan, pwede. Pero ang tinuturo ng mga apostol at ni Kristo, meron lang pong 100 kagaling-galingan. One excellent way. There are no other ways. Wala hong ibang alternative routes. Kumbaga sa ating mga navigational apps, meron ganyan ito, pwede ka dumaan dito, darating ka dun sa destination mo, ay mag-iba kang landas para hindi ka matraffic. But as far as salvation is concerned, as far as the worship of God is concerned, as far as Christ's teaching is concerned, iisa lang ang dapat na dinadaanan natin, tinatahak nating
tataluntunin natin lansangan. Ito ang itinuturo ng Panginoon, sumakanya tayo sapagkat iisa lamang ang kanyang tunay na iglesia. At welcome po ang lahat. Welcome tayong lahat. Kung talagang nasa kalooban natin, maging kay Kristo, kinikilala natin si Kristo, huwag tayong humiwalay sa Kanya. Maging kasama niya tayo, maging kaisa niya tayo sa kalipunan, na noon pa ay diyan niya tinitipon ang mga lingkod niya. At ipinakikilala niyang isang iglesia. Diyan po tayo magsama-sama. Dapat bang paniwalaan ng Biblia? Ito yung burning question. Ito yung question to end all questions. Ika nga, dapat bang paniwalaan ng Biblia, kapatid na Yusef? Opo. At hindi pwedeng meron pa tayong ibang sagot. O bakit dapat? At kung sinasabi natin dapat paniwalaan, ipapaliwanag naman ng Biblia kung bakit. Tingnan po ninyo ang paliwanag ng Biblia. Ang Biblia ho mismo ang mag-self-testimony. Testify ho siya sa ganang kanyang sarili. Eto, sabi ho niya, 34 at 16, panulat po ni Propeta Isaias. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon at inyong basahin. Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniutos ng aking bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Yeah. Unang-una, ang Biblia po, hindi aklat ng tao, aklat ng Panginoon. Kung naniniwala tayo sa Panginoon, paniniwalaan natin yung aklat niya. Parang yung aklat ni Jose Rizal, di ba? Pinaniniwalaan natin na yan ay mga sinulat ni Jose Rizal. Itong aklat ng Panginoon, pinaniniwalaan natin sa Diyos ito. Hindi ito mabubuo na hindi po may paggabay, may patnubay ng ating Panginoon. Kaya ito po ay dapat nating paniwalaan, dapat nating sampalatayanan. Kasi sa kalooban ng Diyos, ito po ay naging magkakasama. At kung paano po ito nasulat at nagkasama-sama, ipinaliwanag po ng isa sa mga apostol, tulad ni Apostol Pedro. Pangalawang Pedro 1:20 hanggang 21. Narito. Na maalaman mo na ito. Ayan. First things first, no? Na maalaman mo na ito na alinmang hula ng kasulatan ay hindi nagbuhat sa sariling pagpapaliwanag, sapagkat hindi sa kalooban ng tao dumating ang hula kailanman, kundi ang mga tao ay nagsalita buhat sa Diyos na nangaudyukan ng Espiritu Santo. Yan. Napakalinaw po naman. Kung hindi natin paniniwalaan ng Biblia, aling aklat pa ang paniniwalaan natin, kikilalanin natin. Ang pag-uusapan natin tungkol sa Diyos, tungkol sa kalooban ng Diyos, tungkol sa kaligtasan. Di ba? Hindi naman pwedeng gumamit tayo ng ibang aklat, kahit na napakaraming aklat. Isa lang po ang kailangan natin. At yan, nilinaw naman ng Apostol Pedro. Bagaman, ang sumulat ng mga nababasa natin sa Biblia, mga tao rin, nakagaya natin, tulad ng mga propeta, mga apostol, wag nating isipin na sariling kalooban, isip nila yung kanilang isinulat. Maliwanag na sila po ay nangaudyukan ng Espiritu Santo. Opo. So, ang ibig sabihin nyo, na usual, siyempre, tayo mga tao, tayo bilad sa pagkakamali. Opo. Tayo'y maaring magbigay ng sarili nating impresyon, sarili nating interpretasyon, sarili nating opinyon, kung ano ang pwedeng masulat. Pero naniniwala po tayo na itong mga tao na kinasangkapan sumulat, may kanya silang testimonyo na nung sinulat nila ito, hindi ito resulta ng kanilang sariling pagkaunawa. Opo. Hindi ito bunga ng kanilang katalinuhan. Ayan. Hindi po ito resulta ng kanilang husay sa pagsusulat. Totoo, may nagsasabi, kulang ako, hindi ako sapat na maging ang aking labi umid para salitain ito, morso, isulat ito, express ito sa pamamagitan ng pluma, sa pamamagitan ng tinta. Mga kaibigan, ang Biblia po, maraming nagbibigay ng duda dyan, pero look at it, examine it, basahin nating mainam, it will give you insights, kaalaman, mga katotohanan na ito'y higit pa sa pwede sabihin kakayanan, pag-iisip ng tao. At ang isang halimbawa niya, kapatid na Gabriel, yung sinabi ni San Juan. Opo.
sa Apokalipsis. Isusulat ko sana. Yan, narito ho yan. Yun yung binabanggit din natin. Tayo ay prone, no? Tao ay prone to mistakes. Tayo po ay susceptible. Tayo bilat nga sa pagkakamali. Pero ang Biblia, hindi ko papayagan ng Diyos na magkaroon ng pagkakamali. Probably, dun sa mga pagkakasali, punctuation marks, may mga pagkakamali, sinasabi ng mga contradictions, pero ito ho ay naipaliwanag. Puntahan natin sinasabi sa Apokalipsis. At ito ho ang nasusulat sa muntik ng ipagkamali ng isang tao na kasangkapan. Narito, 14 ng Apokalipsis. At pagkaugong ng 7 kulog ay isusulat ko sana. Ayan, susulat ko sana. At narinig ko ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, tatakan mo ang mga bagay na sinasalita ng 7 kulog at huwag mong isulat. Yan. May salita pala ang kulog, ano? Dagundong ho ng kulog ho yan. Tayo, pagka ganong spectacle, ganong eksena, talagang ang Diyos magsasalita na parang dagundong nga ng kulog. Dahil ang Diyos hindi ordinaryong may lala, di ba? Susulat niya sana. Kaya lang. Sana, no? Sinaway siya. Opo. Sabi sa kanya, wag mong isulat. Tatakan mo lang, selyuhan mo lang, markahan mo lang. Kaya hindi pwedeng totoo yung sinasabi ng iba na nagkamali yung mga sumulat kasi tao lang. Hindi po. Kung talagang kumikilala tayo sa kapangyarihan, kakayanan ng Diyos, at ito'y sinasabi ng Diyos na aklat niya, sumampalataya tayo, kapaki-pakinabang ang aklat na ito at dapat natin itong paniwalaan dahil ito ang magiging gabay natin. Tulad ng mga unang lingkod ng Diyos na ito ang kanilang naging gabay sa paglilingkod sa Panginoong Diyos. So, bukod ho dyan, syempre, we will just mention it. Pakinabang po yan. Meron tayong mga nababasa siguro na helpful sa pamumuhay natin ng matwid, etc. etc. May mga marami ho ganyan. May mga Chinese proverbs, merong mga panhulat ng ibang, may mga aklat din po sila. Pero you can count the Bible, a bestseller ngayon of all time. Kasi talaga mababasa natin bukod sa mga historical na mga pangyayari, okay, may mababasa tayong violence. Yan po bahagi nga ng kasaysayan Kaya ngayon may pagkukwento rin. Pero generally, aklat ng Kawikaan, Awit, Ecclesiastes, mga ebanghelyo, salita ni Kristo, mga epistola ng mga apostol, they are very inspiring. Nakapananauli ng pag-asa sa nawawalan nito. At tayo maging mabubuting mga mamamayan. And especially, matatagpuan natin ang daan ng ikaliligtas ng ating kaluluwa sa pagbabasa ng Biblia. So, salamat po. At nawa po ay masampalatayanan nyo ang kahalagahan yan ng Biblia o ng banal na kasulatan. Tayo po ay mananalangin. Aba, Panginoon namin Diyos, kay buti mo sa amin, kailanman ay hindi naglikat ng pagtulong at umikli ang iyong bisig upang kami ay basbasan, pagpalain sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Ngayon ay nagtangi kami ng paglapit upang idalangin sa iyo ang kapakanan ng aming mga kapatid na nakararanas ng iba't ibang mga pagsubok sa buhay, especially sa kanilang kalusugan. Amen. Ama, kinikilala namin ang iyong kapamahalaan, ang iyong otoridad, ang iyong mga pagpapasya tungkol sa aming buhay. Opo. Nirespeto din namin at kinikilala o naman ang iyong magiging desisyon para sa amin. Kaya Amen. sa iyong mga kamay, pinagtatagubilin namin ang aming espiritu, Opo. ang aming pangangatawan. Hiling namin isauli mo sana ang kalakasan ng aming mga lupang katawan upang sa ganito, sa pagbangong muli, sa taglay na kalakasan, ay maibalik namin ang kapurihan sa iyo. Magpakasangkapan po kami na maipalaganap ang iyong ebanghelyo, maipakilala ka na nag-iisang Diyos at na makapangyarihan sa lahat, na ikaw ang tangi lamang na paglingkuran ng mga tao. Amen. Dinadalangin din namin ang pangkalahatang ministeryo ng Iglesia sa pangunguna ng aming MPHL, ang Ministeryo We Care. Ito ay isang malaking hamon sa iyong Iglesia. Opo. Sa limitasyon namin, sa pinansyal, sa manpower, at sa aming limitasyon sa wika at mga pamamaraan, ay naharap nga kami sa ganitong mga pagsubok. Gayunman, naniniwala kami dahil ito ay inihabili namin sa iyo, papagtatagumpayin mo kami. Opo. Saan man dako dalhin ang aming mga paa,
kakasangkapanin mo ang aming mga labi upang maging tinig na magpapakilala sa iyong kalwalatian. Amen. At tunay nga na dadaling mo kami sa pagtatagumpay, at ang tagumpay na ito ay ibabalik namin sa iyo sa pamamagitan ng pagdadala ng mga kaluluwa, mga labi na daragdag, na pupuri sa iyong pangalan, sila na magbabalik loob sa iyong kabanal-banalang iglesia. Amen. Dinadalangin namin ang lahat. Hindi man namin mabanggit ang iba pang mga bagay, ngunit nananalig kami na batid mong lahat at ito'y idadagdag mo sa amin. Ito'y aming dalangin sa ngalan mong Kristo Jesus, na aming Diyos at aming tagapagligtas. Tayo dyan. At sa inyo na tumatangkilik sa amin, muli po ay nagpapasalamat kami. Sana ay subaybayan nyo pa rin kami sa susunod na mga pagkakataon. Kami po ang inyong mga lingkod at kapatid. Kapatid na Yusya. Kapatid na Gabriel. Ang panalangin po namin, magkakapatid, sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.